Mga ka-viewers, ito na po, naibakat ko na po dito sa tela yung ginawa nating pattern ng short at ito rin po yung ginawa kong bias. Triangle lang po yan, tapos sumukat lang po ako ng 1 1/4 para dun sa ating bias na gagamitin. Ginupit ko na po dahil iusog ko po itong tela natin na ganito para po makita ninyo at gugupitin ko na po. Siya nga pala, ang ginamit ko pong tela ay satin dahil yun lang po ang meron kami rito na available kong tela. Ang totoong ginagamit po sa satin, ito pong right side po ay ito pong makintab. Pero sa ngayon po, ang gagamitin ko ay yung hindi po makintab na side ng tela. Para po kasi sa short ito. Pero kung gagawa po kayo ng mga gown o yung mga iba pa po na kailangan na makintab, yung right side po talaga ng tela ng satin ay yung pong makintab. Gugupitin ko na po para mapakita ko na po kung paano to tatahiin. Hindi ko na po inalis yung pattern dahil malikot po gupitin ng satin. Tapos na po nating gupitin yung ating shorts. Ngayon po ay tatayin na po natin to. Mga ka-viewers, bago po natin buuin yung ating short na tinabas, ay nilagyan ko muna po ito ng mark. Ito po, nilagyan ko ng diretsong mark, tsaka dito rin po, para magkaroon naman din yung design po yung ating gagawing running short o yung short na pwede ring pambenta. Meron po ritong bias, nabibili po ito sa mga tindahan na mga sinulid at siya po natin gagamitin. Ito po, nalagyan na po natin ng design. Yung kabila rin po ay ganito rin ang gagawin natin. Sa gilid po ito mga ka-viewers po Ito po, nalagyan na po natin pareho ng design yung ating harap na short sa harap po ito ng short. Ngayon naman ay umpisahan po na po natin na tahiin yung ating short. Bubuin po natin. Ito po yung harap.
At kukunin din po natin yung harap na likod. Yung right side po na tela ng likod. Inuulit ko po, ang ginamit ko po na harap dito ay yung hindi makintab. Satin po kasi ito at ito lang po yung available namin tela. Kaya ito na po yung ginamit ko na gagawing short. Ganito po yan. Ito po yung harap na short at ito po yung likod na short. Ito po yung design. Dito po natin tatahiin. Pagdidikitin po natin yung harap at likod na short. Pagkatapos po natin tahiin, ay babalik ta rin na po natin. Bali, ganyan po yung kinalabasan po niyan. Bali, ito na po yung pinakahita o yung legs ng short po natin. Ito po. Ganito po ang magiging itsura niya. Ganyan po. Pagkatapos po natin tahiin yung ating yung legs po natin o yung sa pagitan ng hita, ay pagdidikitin na po natin yung harap sa harap ng short. Bali, ito po, ganyan. Ganyan po yung gagawin natin. Yung harap sa harap. Ayan po, harap sa harap po yan. Harap sa harap. Yan po yung pagdidikitin natin. Ito pong ginagawa ko pong ito na tahi na to ay para po sa walang edging. Pero kung may edging naman po ay yung sa likod na po ng tela ang tatahiin. Pagdidikitin lang po natin ito tulad po ng ginagawa ko. Natayin na po natin yung harap at harap. Ngayon po, ganito po magiging itsura po niyan. Ayan po yung short natin. Sa likod naman po natin tatahiin para po malinis ang likod. Ayan po siya. Likod naman po ngayon ang pagkatahiin po natin. Ganito po lang yan. Press lang natin ng konti. Saka hilahin po natin ng konti. Tuloy-tuloy lang po to hanggang sa dulo. Sa may likurang puwet po ng ating short.
Ngayon po, ang gagawin naman po natin ay pagdidikitin na po natin ang ating mga bias. Ganito lang pong pagdidikit po sa mga bias po natin. Pagkatapos po, dahil sa tin po ito at madulas, tatahiin po muna natin dito ng 1/16 o yung hindi lang po makikita yung tahi pag kinabit po natin. Nagtabas po uli kami ng bias na 1 1/4 dahil naisip namin na wag na pong gumamit ng folder. Ang lapad po kasi ng tela na bias po nitong folder ay 1 1/4. Ngayon, tumabas po kami ng bago na 1 1/2 para po sa ating gagamitin sa ating short. Pahiin ko lang po ito ng dire-diretso at ikakabit na po natin sa ating short. Natahi ko na po lahat. Ngayon po, ikakabit na po natin. Ganito lang po. Dito po sa gilid, doon sa harap po ng tela po ito, ay ikakabit na po natin yung ating bias na ginawa. Mga 1/4 po o 1/8 kung ano po ang gusto nyo lapad doon sa bias po ninyo. Pero mas maganda po, isang pata lang. Ganon din po ang gagawin natin sa kabila. Kung paano po yung pagtahi natin dito, pagkabit ng bias, ay sa kabila po ng side ng short, ay ganon din po ang gagawin natin. Naikabit na po natin ngayon yung bias. Ngayon po, papaikot na po natin yung bias. Ganito po yun. Ito po siya. Tapos, iikot natin ganon. Saka po natin tatahiin. Itutupi po natin. Siguraduhin po, dapat po nakaganito yung likod. At itutupi po natin yung bias. Parang nakapalaman po yung tinahi natin sa loob. Ayun po oh, ganun po oh. Saka natin itatap stitch po dito hanggang po sa dulo po ng ating kinabitan ng bias. Lalagay po natin sa likod yung tela at saka po natin itutupi yung ating bias. Ayan po, natapos na natin tahiin itong isang side. Yung kabila naman po ang gagawin natin. Ito po yung sa ilalim at ito po yung sa ibabaw na nilagyan po natin ng bias.
Bali, kailangan lang po makagat yung sa ilalim para po hindi po magkakaroon ng butas doon. Gayon din po ang gagawin ko sa kabila. Dito po, tatahiin ko rin po ito at itutupi na papaloob na ganun po. Ngayon po ay natahi na natin yung ating bias. Iko-close na po natin ito. Dahil 2 inches po yung ginawa natin overlap dito sa side ng short po natin. Tapos 2 inches din po itong design natin. Bali, ipapatong na lang po natin ito bias na puti, yung pinaka-design natin dito po sa likod ng short. Nagpalit na po ako ng sinulid para po dito natin ipapatong yung tahi natin sa bias na puti na design po natin. Siya nga po pala, natahi ko na po itong kabila, kaya lang nalobat po yung aking cellphone, kaya hindi ko na po napakita, hindi ko napansin na hindi na po na nakukuhanan po ng video. Kaya dito na lang po dito sa kabila. Tulad po rito, hanggang dito po natin tinahi sa ilalim yung mark natin para sa pinaka-slip niya. Ganon din po ang gagawin natin dito. Ihinto ko na po dito yung tahi. Magpapalit po muna ako ng sinulid para dito na po natin tatahiin sa red. Ito po, bali magiging ganito po ang itsura ng likod. Dito po nakapatong sa bias. Ginamit ko po puting sinulid para po makita ninyo na nakapatong po dun sa bias yung tahi natin dito sa labas. Ito po siya. Dito ko po tinahi. Tapos, ito po, nakapatong po siya dito sa bias natin sa loob. Ngayon, ang gagawin naman po natin ay itatahi naman natin po itong side na to. Para saradong-sarado na po at hanggang dito lang po natin tatahiin. Yung tahi po pala ay dito rin natin ipapatong sa tahi ng bias po natin. Ganon din po ang gagawin natin sa kabila. Ayan. Hindi lang kasi makita sa camera na itahi na po natin ng buo yung ating short. Lalagyan na lang po natin to ng garter. Ito po, nakagupit na po ako ng garter. Ngayon,
Pagdudugtungin na po natin to. Mamarkahan po natin ng garter po natin. Hatiin po natin sa gitna. Lagyan po natin ng mark. Gayon din po dito. Gagawin po natin yung 4 na marka para doon po natin itatapat yung ating 4 na gilid ng short. Kaya ko po sinabing 4 na gilid ng short. Pati po, itong pinakagitna, ayan po, tapos yung 2 gilid. Kaya bali 4 po na gilid ng short ang sinabi ko. Halos patapos na po tayo, dahil garter na lang po itong kakabit natin. Ngayon po, itong likod ng garter, ay lagay din po natin dito sa bandang likuran. Pahiyan lang po natin yung garter dito. Ganyan po. Bali, ang nilagay ko po para hindi mahirap na allowance na ito ay 1/2 inch po yung nasa loob ng garter. Saka po natin pahiyan. Hilahin po natin yung garter para matapat po natin dito sa tela po natin. O tela ng short, doon sa pinaka 1/4 ng short. Dito rin po sa gitna ay itapat din po natin yung ating marka. Ngayon, saka po natin baliktarin yung ating short para matahi po natin yung ating garter. Ayan po, nalagyan na po ng garter ang ating short. At ito na po, mamaya po ay ilalapag ko dun sa lamesa para makita nyo po yung kabuuan ng short. Heto po mga ka-viewers, tapos na natin gawin itong ating short na ginawan po natin ng pattern sa pinaka mabilis lang po na paraan. Disclaimer lang po, hindi po yung ginagawa ng mga professional na pattern maker.
Sa amin lang po yun na pangsarili na binabahagi po namin. Ito po, meron po tayong slit dito para po kung tumatakbo yung athlete o kaya maski na pambahay o pambenta ay magagawa po ninyo po ito ng simple lang sa mabilis na paraan. Maraming salamat po. Sana po ay patuloy po kayong sumubaybay sa aming channel at mag-subscribe po sana kayo para po sa susunod pa po namin mga video na gagawin po namin ay mapanood din po ninyo.